The Boss Husband. Credit to the author. 1498506. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Justin, ang magnanakaw. Siguradong dumaan si Lucy sa mga pagdurusa at hinaing dahil sa paglalaroan ni Fulton. Marahil ang pananatiling buhay ay mas masakit pa sa kamatayan. Gayunpaman, hindi inisip ni Justin na siya ay marumi. Gaya ng ibang babae na nagbenta ng katawan para mabuhay, hindi niya kusa-kusa na pinili ang kapalarang ito. Walang dapat ipagmalaki tungkol dito. Lalo pa nitong nirerespeto siya. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang ipagsapalaran ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong, Lucy, nailabas mo na si Jinsel dito minsan, kaya dapat mong malaman kung aling direksyon ang lalabas sa ilusyonaryong dimensyon sa lalong madaling panahon, tama ba? Tumanggaw si Lucy. Oo, kung gusto mong malaman, maaari kong sabihin sa iyo ng detalyado. Narito ang isa pang tanong. Kung kukuha ako ng mga halamang gamot sa ibabang antas bilang Fulton, pipigilan ba ako ng mga matatanda? Naguguluhan siya. Yung mga halamang gamot ay ibinibigay sa mga matatandang bihasa sa pagkonkoksyon ng tableta. Kung gusto mong kunin, baka mahirapan. Maliban na lang kung maliit lang ang iniinom mo. Paano kung gusto kong kunin ito ng marami? Ang mga mata ni Justin ay kumikinang sa katusuhan. Nang maramdamang may mali, nag-aalinlangan siyang nagtanong, Mr. Yang, sinusubukan mo bang magnakaw ng mga halamang gamot? Ngunit karamihan sa mga matatanda ay may hindi bababa sa pagtatanim ng leaf fire. 10 sa kanila ang nagbabantay sa tore sa buong taon at may cultivation state ng Ming water. Ang natitirang 40 o higit pa ay nasa tribulation passing at soul forming stages. Jinsel, kahit kunin mo ang mga halamang gamot at walang sino man ang makakagawa nito, magsisilbi lamang itong palakasin ang espiritual na enerhiya. Sino ang nagsabing walang makakagawa nito? Kaya ko. Napangiti si Justin. Hindi ko estilo na iwanan ang kayamanan. Dahil wala akong planong bumalik sa angkan ng Fritz pagkatapos mong iligtas, dapat akong gumawa ng malaking pagkabansot bago ako umalis. Napaawang ang bibig ni Lucy, at tinitigan siya nito ng may pagtataka, iniisip kung mali ba siya nang narinig. Puno ng solemn na ang mukha ng lalaki. Tinanong niya, Lucy, pamilyar ka ba sa tore? Kung makikipag-away ako sa tribulation passing stage cultivators dito, mapapansin kaya ito ng babae sa labas. Hindi ko masabi ng sigurado dahil mayroong isang defensive array sa labas ng tower na nagsisilbing humahadlang sa espiritual na enerhiya at true yuan mula sa paglabas sa panahon ng pill concocting. Kaya, technically, ang mga tao sa labas ay hindi dapat makaramdam ng panginginig, maliban kung ang tore ay nawasak. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata habang inilalabas niya ang isang set ng pambabaeng damit mula sa space ring at ibinigay ito sa kanya. Isuot mo ito. Kahit na ikaw ang aking nakatatanda, hindi nararapat na tumayo ka sa aking harapan ng kalahating hubad. Kitang-kita ang bust at pubes ni Lucy sa ilalim ng mga punit-punit na damit, at sinisikap niya ang lahat ng kanyang makakaya na huwag doon ang kanyang tingin. Ang set ng damit na iyon ay binili ni Marian sa Korea noong siya ay nasa isang shopping spree. Dahil ang pera ay material lamang sa kanya, karamihan sa kanyang mga damit ay naiwan sa kanyang singsing sa kalawakan. Sa hindi inaasahan, ito ay naging kapaki-pakinabang ngayon. Hawak ang cute na karton na t-shirt at maikling palda sa kamay, nakita ni Lucy na kaakit-akit sila ngunit hindi ito masyadong inisip. Habang nagbabago siya, tumalikod si Justin sa kanya. Kapag tapos na siyang magpalit, hindi niya maiwasang mamula. Parang sinasamantala ko siya. Habang nakasuot si Maria ng sukat na mas maliit kaysa kay Lucy, ang t-shirt ay nasa hulihan. Pinagdikit nito ang kanyang mga suso, at dahil wala siyang suot na bra ay kapansin-pansin ang kanyang mga utong. Natakpan lamang ng kanyang palda ang 1/4 ng kanyang matigas at malagatas na mga hita. Kung ikukumpara sa reaksyon ni Justin, mas kalmado si Lucy.
Marahil dahil sa ginawa sa kanya ni Fulton, hindi siya nakaramdam ng awkward at napangiti na lang nang mahuli niyang nakatitig sa kanya si Justin. Napabuntong hininga siya, nagpanggap siyang walang nangyari at nagtanong, Lucy, ilalabas kita sa ilusyonaryong dimensyon patungo sa aking lugar sa mundo. Papayag ka bang sumama sa akin? Mr. Yang, pwede ba? Oo. Huwag kang mag-alala. Kahit na ang babae sa labas ay may malalim na paglilinang, hindi niya ako mapipigilan mag-isa. Hindi siya nagsisinungaling. Pagkatapos ng lahat, ang isang cultivator sa Mingwater stage ay talagang hindi katugma para sa kanya. Nabalisa, mahigpit na hinawakan ni Lucy ang laylayan ng kanyang kamiseta at tumango. Pakikinggan kita at gagawin ang lahat ng hinihiling mo sa akin. Wala kang kailangang gawin. Manood ka na lang sa likod ko. Kapag nakalabas na tayo ng tore, isasama kita sa paglipad para mas mabilis tayong kumilos. Kapag napag-usapan na nila ang lahat, nag-transform si Justin sa hitsura ni Fulton at pinabagsak si Lucy. Nang makarating sila sa pinakamalapit na antas na nag-iimbak ng mga halamang gamot, sinuri ni Justin ang kanyang banal na kahulugan at natagpuan ang dalawang elder na may Samadhi True Fire Cultivation at isang elder na may Ye Fire Cultivation. Inaayos nilang tatlo ang mga halamang gamot ayon sa mga formula at naguguluhan silang makita ang kanilang Young Master at si Lucy. Young Master, anong ginagawa mo dito? Ang elder na may Ye Fire Cultivation ay nakangiting naglakad patungo sa kanila, ganap na walang kaalam-alam tungkol sa napipintong panganib. Sinamantala ni Justin ang pagkakataon at ipinatawag ang Chaos Cauldron bago makalapit ang matanda. Sa ilalim ng kanyang kontrol, hindi pinakawala ng Chaos Cauldron ang pang-aapi nito. Ang kaldero, na napapaligiran ng itim na fog, ay lumaki sa loob ng ilang segundo at umaksyon patungo sa tatlong matatanda. Young Master. Ikaw. Halos hindi makapag-react ang tatlong lalaki nang maramdaman nila ang isang malakas na pagsipsip na tumago sa kanila sa kaldero. Inilabas ni Justin ang kanyang tunay na paglilinang. Sa full cycle ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation Stage, nagpatawag siya ng surge ng Heaven and Earth Restoration Energy para lumunin ng Chaos Cauldron ang mga cultivator sa ibaba ng Mingwater Cultivation Stage bago sila makalaban. Tulad ng isang itim na mabangis na hayop, nilamon nito ang tatlong matatanda, at sa ilang segundo, ang kanilang espiritual na enerhiya ay hinigop ng Chaos Cauldron at Justin. Kahit na sila ay nasa yugto ng Tribulation Passing, ang kanilang espiritual na enerhiya ay hindi gaanong naramdaman kay Justin. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Kahit na siya ay nasa full cycle, ang paglalakbay patungo sa Tai Ching makalangit na kidlat na kapigatian ay hindi napakadaling matamo. Hindi nagmamadali si Justin. Sa anumang paraan, makabubuti lamang sa kanya na magkaroon ng higit pang paglilinang. Lumingon siya at nakita si Lucy na nakatitig sa kanya at ang Chaos Cauldron sa itaas ng kanyang ulo sa takot. Bilang kilos para aliwin siya, ngumiti siya at sinabing, huwag kang matakot. Artifact ko ito. Wolisan ko ang sahig ng isang antas tulad nito. Sa sinabi nito, iniskan ni Justin ang antas ng may banal na kahulugan at inimbak ang mga halamang gamot sa kanyang space ring. Siyempre, hindi niya nakalimutan ang mga katawan ng matatanda para sa anumang imbakan na artifact, ngunit sa kanyang pagkadismaya, wala ang mga iyon. Dahil mukhang hindi napansin ni Thea ang kaguluhan, gumaan ang loob ni Justin na bumaba sa isa pang palapag. Sa pagkakataong ito, nakasalubong nila ang isang elder na may Mingwater Cultivation na gumagawa ng tableta na may kaldero. Dahil ang mga ordinaryong cultivator ay hindi maaaring gumamit ng Samadhi Fire tulad ni Justin, sinindihan nila ang True Fire gamit ang mga espesyal na halamang gamot, ngunit tulad ng inaasahan ng isa, ang kalidad at tagal ay mas mahina. Napangiti si Justin sa tanawing iyon. Gaano kay Ganhawa? Sa kabutihang palad para sa kanya, ang matanda ay hindi gustong maabala at siya lamang ang tao sa sahig. Walang sabi-sabi, tumakbo siya patungo sa matanda at tinawag ang isang bulwagan ng raw water at hinampas ito sa ulo ng huli. Hindi nagtagal, ang katawan ng matanda ay kinaagnasan ng tubig ng roo. Matapos makuha ang espiritual na enerhiya ng elder, sumulyap si Justin sa kaldero at ninisyan. Masama ang kalidad nito, kaya ayaw niya.
Dahil ang antas na ito ay kadalasang ginagamit para sa pagkoncoct ng tableta, wala itong maraming halamang gamot. Maaari ko bang pahirapan ang Fritz clan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kalderong ito? Pagkatapos ng lahat, ito ay dapat na isang mahalagang Great Ancient Artifact upang mapaglabanan ang init ng Sumadi True Fire. Kung iisipin, mayroon na akong Chaos Cauldron, kaya bakit ko ito kukunin? Ito ay magiging isang pag-aaksaya ng espasyo. Sa isiping iyon, pinakawalan ni Justin ang Purple Fire, na mas malakas at mabangis kaysa sa Sumadi True Fire, at natunaw ang kaldero. Si Lucy, na nakatingin sa malayo, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sino ba talaga siya? Paano niya nagawang patayin ang isang elder na may Ming water cultivation sa isang atake at matuno ang isang kaldero sa ilang segundo? Ang mga kakayahan ni Justin ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na makatakas mula rito, at sa parehong oras, natutuwa siya sa ngalan ni Jincel para sa paghahanap ng ganoong maaasahang tao. 1499. Tai Ching Heavenly Lightning vs. Raw Water. Katulad ng dati, kinokontrol ni Justin ang labanan at palihim na pag-atake sa isang maliit na lugar na may tumpak na kontrol. Halos walang ingay, pati panginginig. Bumaba sila sa 10 dagdag na palapag, at 30 plus cultivator sa Tribulation Passing Stage at ilang maliit na cultivator sa Soul Forming Stage ay nilamon ni Justin at ng Chaos Cauldron. Karamihan sa kanila ay hindi man lang nakita siyang paparating at pinatay bago nila maprotektahan ang kanilang sarili mula sa True Yuan. Sa pagtingin sa mga tambak ng mga halamang gamot sa kanyang space ring, tuwang-tuwa si Justin. Maaari na siyang gumawa ng libu-libong middle rank at daan-daang mga table tasks na nasa itaas na ranggo ngayon. Bagamat nakalulungkot na wala siyang katulad ng prutas ng dugo ng Phoenix para gumawa ng mga maalamat na ranggong table tasks, natuwa siya. Gamit ang mga tabletang ito, ang kanyang mga babae ay madaling makalampas sa yugto ng Tribulation Passing. Sa kanyang sorpresa, nakakita rin siya ng 5 bagong space ring at isang dosina ng middle ranked at lower ranked artifacts. Kahit na ang karamihan sa kanila ay medyo walang silbi, maaari niyang ibigay ang mga ito sa mga kababaihan upang gamitin bilang pagtatanggol sa sarili. Samantala, napalunok si Lucy sa tanawing iyon. Hindi sa siya ay sakam, ngunit sa isang hamak na tulad niya, ang mga artifact ay hindi niya maabot. Gayunpaman, itinuring sila ni Justin bilang wala at itinapon sila sa kanyang space ring, halos hindi sila tinitigan. Sa hindi maisip na bilis, nakarating si Justin sa library wala pang 1 oras. Ang lahat ng mga cultivator sa Green Emperor Tower ay nilipol niya. Si Justin ay hindi interesado sa karamihan ng mga diskarte sa paglilinang doon, kabilang ang nangunguna sa angkan ng Fritz si Aoki Shuangsen Sutra. Gayunpaman, para sa kaginhawahan sa hinaharap at upang hayaan ang mga kababaihan na matuto ng ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili, pumili pa rin siya ng ilang mga disente at pinalamanan ang mga ito sa kanyang space ring. Nang magawa iyon, hindi na siya nakakaramdam ng pahinga, dahil nagsisimula pa lang ang tunay na hamon. Pagdating nila sa ground floor, sinenyasan ni Justin si Lucy na sundan siya nang malapit sa likuran niya at tumungo sa gate. Habang dahan-daang bumukas ang gate, napuno ng luha si Lucy habang nilalanghap niya ang sariwang hangin at tanawin. At the same time, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Tumayo ka diyan, Broken Bar. Ang isang napakalaking pakiramdam ng pang-aapi ay nagmula sa itaas ng kalangitan, na tina-target sila tulad ng isang bumabagsak na bundok. Sa wakas ay nagsalita si Thea, na nagbabantay sa tore ng bantay. Binuksan ng matandang babae ang kanyang kumikinang na mga mata, na hindi katulad ng kanyang edad, at nakakamatay na nakatitig kay Justin. Nagpanggap pa rin bilang Fulton, ngumiti si Justin sa kanya nang may pagrereklamo. Ma'am, gusto ko pong ilabas ang B***sketch na ito. Payagan niyo po ako. Wala akong natanggap na mensahe mula kay Mary Chris. Hindi ka maaaring maglabas ng bilanggo. Malamig at walang emosyon ang boses ni Thea. Bilang isang elder, may karapatan siyang tawagin ang patriarch sa pangalan nito. Ma'am, magiging Fritz clan pa rin tayo. Hindi siya makakatakas. Nasa soul forming stage pa lang siya. Tulungan mo ako dito. Ngumisi si Justin ng mapait. Biglang ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata nang may nag-aalinlangang tingin sa kanya. Fulton,
sabihin sa akin ang iyong araw at oras ng iyong kapanganakan. Ha! Natigilan siya. Ma'am, anong ibig mong sabihin? Sa kaibuturan niya, naalarma siya. Damn it, kailan ko ba na-expose ang sarili ko? Anong ibig kong sabihin? Nagdilim ang mukha ng matandang babae. Si Fulton ay hindi kailanman nang ahas na magsalita ng walang kaparerekon sa harap ko. How dare you do that and even beg me? Are you really Fulton? She asked T. Nakalimutan kong si Fulton ay isang wimp at hindi ako mangangahas na pukawin si Thea. Sa sandaling iyon, pinalaki ni Thea ang pang-aapi at umungal, sino ka, impostor ka. Ang nakakatakot na pang-aapi mula sa isang magsasaka sa raw water stage ay naging sanhi ng pag-ubo ni Lucy ng isang subo ng dugo. Sa kabutihang palad, nag-react si Justin sa tamang panahon at pinrotektahan siya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang cultivation upang ilihis ang pang-aapi. Sa teknikal, ang paglilinang ni Thea ay dapat na mas mababa kaysa sa kanya, ngunit siya ay siglo na ang edad at nasa raw water stage ng maraming taon. Kahit na hindi pa siya nakakarating sa tuktok, ang kanyang troyuan ay nakakatakot pa rin. Napagtanto din ni Thea na kahit na hindi niya nakikita ang cultivation ni Justin, ang kanyang troyuan ay hindi matatalo. Ha! Ikaw ay isang mahuhusay na binata, ngunit mapanlin lang din na isipin na maaari mong ilabas ang bilanggo na ito mula sa angkan ng Fritz. Habang nagsasalita siya, bumangon siya sa hangin at nagpakawala ng sunod-sunod na hampas gamit ang kanyang mga palad. Aoki Shuangsen Sutra Palm. Ang pinakamahusay na cultivation technique ng Fritz clan ay sa wakas ay nahayag sa harap ni Justin. 12-12 ng mga welga ang patungo sa kanila sa isang malaking bahagi ng berdeng ilaw, na nagbabantang lumunin ang kabuuan. Nag-ipon si Justin ng malaking halaga ng Heaven and Earth Restoration Energy at ibinalot ito sa kanya at kay Lucy. Sa halip na umatras, umabant siya. Bagamat hindi siya napigilan ng mga suntok na sumulong, hindi niya mapigilan si Lucy sa kanyang tabi. Chaos Cauldron. Hindi siya nagatubiling gamitin ang Chaos Cauldron sa kanyang kalamangan upang labanan ang isang taong kasing lakas sa kanya. Ang Chaos Cauldron ay lumaki ng humigit kumulang 10 kilometro ang taas at lapad at lumipad patungo sa Thea habang umiikot sa himpapawid. Ano? Ang Chaos Cauldron. Hindi maitago ni Thea ang kanyang pagkagulat, hindi makapaniwalang nakasulat sa kanyang kulubot na mukha. Ang mabilog at matako na hayop na Chaos ay umungal ng mabangis at ibinoko ang panga nito upang lumunin siya. Gayunpaman, hindi madaling harapin si Thea kumpara sa iba pang mga cultivator sa parehong yugto ng paglilinang. Ang kanyang karanasan sa labanan ay higit pa sa kanila, hindi pa banggitin ang kanyang malalim na paglilinang. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri, at ang isang bola ng kumikislap na berdeng ilaw ay nag-zoom patungo sa Chaos Beast na parang kometa. Aoki Soul, umalis ka na. Dahil may buhay ito, nabuo ang isang pares ng mata, ilong, at bibig sa bola ng berdeng liwanag. Bagaman ito ay kamukha ng isang napakatandang lalaki, ang kapangyarihang dala nito ay makabuluhan. Si Aoki Soul at ang gray-black na Chaos Beast ay nagsagupaan. Pinalibutan ng green light si Chaos, habang hinarangan ni Aoki Soul ang mga pag-atake ni Chaos. Gayunpaman, bilang isa sa 4 na mahusay na sinaunang mabangis na hayop, sa kalaunan ay nakuha ng Chaos si Aoki Soul sa ilang segundo at binago ito sa espiritual na enerhiya ni Aoki. Gayunpaman, hindi tumigil sa pag-atake si Thea at pinakawalan ang kanyang Aoki Truyuan. Tulad ng sapot ng gagamba, hinarangan nito ang lahat ng mga ruta ng pagtakas ni Justin, na nagpapakita na handa na siya para sa isang mahusay na labanan. Tulad ng inaasahan sa maalamat na Chaos Cauldron. Kahit na hindi ko alam kung sino ka, hindi sapat ang iyong cultivation para ilabas ang buong potensyal ng Chaos Cauldron. Hindi ka sapat para talunin ako. Si Justin ay nagmura sa loob, wala akong oras para makipag-away sa iyo, sira ulo ka. Kung marinig ng iba ang tungkol sa kaguluhan, darating kaagad ang mga elite sa Fritz clan. Naisip din ito ni Thea, kaya nanunukso siyang tumingin sa kanya. Mr. Yang, tumakbo tayo patungo sa direksyong Timog Kanluran. Ito ang pinakamabilis na paraan para makaalis sa ilusyonaryong dimensyon. Tara na. Hinimok ni Lucy na may maputlang mukha, kagagaling lang mula sa kanyang pinsala.
Alam ni Justin na kapag mas maraming tao ang pumunta rito, mahirap para sa kanya na alisin siya sa kanya. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, inactivate niya ang Chaos Cauldron at sinuntok ito kay Thea. Pagkatapos, gamit ang kanyang isa pang libreng kamay, ipinatawag niya ang isang malaking patch ng Purple Fire, na sumisingil patungo sa Aoki Web tulad ng isang leon ng apoy. Napigilan ng Purple Fire, isang malaking butas ang nabuo sa Aoki Web sa kabila ng kakayahan nitong mabawi ang sarili nito. Aoki Soul. Kakatawag pa lang ni Thea ng isa pang Aoki Soul nang makita niyang pinunit ng nakakatakot na apoy ni Justin ang kanyang higanteng sapot. Matandang kawawa, ibababa kita sa susunod. Napatawa si Justin at inimbak ang Chaos Cauldron. Aalis na sana siya ay tumigil na ang tawa niya. Iyon ay dahil nakita niya ang isang malabalyena na asul na light sword na papalapit sa kanya. 1500. Isa pang tunay na yuan na pang-aapi mula sa isang cultivator sa raw water stage. Nangyari pa rin ang bagay na pinakakinakabahan ni Justin. Hindi siya tumanggi na labanan si Thea dahil natatakot siyang mawala siya. Sa katunayan, kung lalabas man siya, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, kailangan niyang protektahan si Lucy. Bilang isang cultivator sa soul forming stage, siya ay mamamatay lamang mula sa shockwave ng True Yuan sa isang labanan ng ganoong sukat. Pangalawa, nag-aalala siya na kung ang ibang mga cultivator sa raw water stage ay tutulong kay Thea, hindi niya lubos na mapoprotektahan si Lucy. Nang makitang ang asul na liwanag ng espada ay lumalapit sa kanya tulad ng isang higanteng missile, hindi na nagkaroon ng panahon si Justin na mag-alinlangan at itinapon si Lucy sa likuran niya. Agad na sumabog ang nagliliyab na asul na apoy sa paligid niya at nakipagsagupaan sa liwanag ng espada. Ang asul na apoy at liwanag ang nagliwanag sa kalangitan. Tulad ng isang paputok, ito ay isang nakasisilaw na bahagyang. Gayunpaman, ang epekto ng True Yuan ay naging sanhi ng panginginig ng buong Fritz clan. Sa wakas, naramdaman ito ng lahat ng mga magsasaka at iniangat ang kanilang mga ulo sa langit. Isang itim na figure ang lumitaw sa gitna ng asul na liwanag ng espada, ang kanyang mahabang buhok ay umaagos kasabay ng simoy ng hangin. Sa mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha, ang lalaki ay tila isang unsheathed sword. Nang kumalat ang asul na liwanag, bumalik ang isang asul na espada sa lalaki. Nagriring habang umiikot sa amo nito, tila pinasaya siya ng espada. Servius, dumating ka sa tamang oras. Tulungan mo akong patayin ang nanghihimasok na ito. Nakilala ni Thea ang lalaki at inutusan siya bilang kanyang nakatatanda. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Servius, isa sa nangungunang 10 elite sa ilusyonaryong dimensyon. Dumating siya sa angkan ng Fritz ayon sa pangako. Sinulyapan siya ni Servius, tila walang balak na aliwin siya. Sa halip, binigyan niya ng makahulugang tingin ang sumasayaw na asul na apoy kay Justin at ang itim na higanteng umaaligid na kaldero. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata, naramdaman ang mga magsasaka na papalapit sa kanya. Ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, hindi na niya kailangan pang gayahin si Fulton. Maliban sa paghawa ng landas sa pamamagitan ng pagpatay, wala siyang ibang rutang pagtakas. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, bumalik si Chaos Cauldron sa kanyang likuran at nagpusade sa itaas ng Lucy. Isang sinag ng liwanag ang nagpakita ng mga artifact na bumalot sa kanya sa loob nito na parang natural na hadlang. Lucy, paprotektahan kita gamit ang Chaos Cauldron. Manatili ka dyan at huwag kang gagalaw, utos niya sa malalim na boses. Kahit na ang Chaos Cauldron ay wala kahit saan malapit sa antas ng isang aktwal na maalamat na artifact, maaari pa rin itong gamitin upang protektahan si Lucy. Kahit na sinatang Thea at Servius ay hindi siya magagawang saktan. Tumango si Lucy at nag-aalalang sinabi, Mr. Yang, mag-ingat. Ang lumilipad na espada ni Servius ay isang artifact na may mataas na ranggo na pinangalan ng Whale Slaughterer. Ang kanyang sword aura ay maaaring mabaril ng hanggang libu-libong kilometro ang layo at lubhang mapanganib. Nasaksihan ni Justin ang kapangyarihan ng espada kanina at medyo handa siya para dito. Para sa mga magsasaka sa kanyang antas, malamang na ang isa ay walang tamang artifact. Medyo mystical ang cultivation technique mo, dahil nagawa kong durugin ang sword soul ko. Sa tingin ko naramdaman ko ang kapangyarihan ng Ming Water.
Ako, si Servius, ay hindi nakakahanap ng mga taong walang pangalan. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan at labanan mo ako. Ang mga mata ni Servius ay kumikinang sa pananabik. Sa una, siya ay nagpakita dito upang gabayan ang mga miyembro ng Fritz clan dahil hindi niya maaaring tanggihan ang kanyang kapatid na babae, ang mga pakiusap ni Melissa. Wala siyang pakialam sa labanan sa pagitan ng tatlong angkan o ng Eye of the Sky Demon. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo siya ng labanan sa itaas ng antas ng Roo Water Stage at nakatagpo pa siya ng isang kahangahangang kalaban. Sa sandaling iyon, sabik na siyang makipag-away kay Justin. Servius. Itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikon at pag-atake. Saway ni Thea. Old hag, makikipagtalo ako sa iyo dahil mas matanda ka sa akin ng mga siglo. Hindi ako katulong sa angkan ng Fritz. Magsalita ka ulit sa ganoong pagmamataas na tono, o papatayin muna kita. Pinandilatan siya ni Servius. Bastos kang brat. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa'yo. Namula sa galit si Thea, ngunit alam niyang hindi ito ang oras para makipagtalo sa kanya. Paglingon niya, tiningnan niya si Justin ng masama at sinabing, magnanakaw, hindi ka tatakas dito. Maya-maya, magtitipon dito ang mga elit ng ating angkan. Kapag nandito na ang mga kapatid ko, makikilala mo ang iyong gumawa. Napansin na ni Justin ang isang grupo ng mga magsasaka na papalapit mula sa malayo. Ang ilan ay nasa yugto ng Ming Water Stage habang ang karamihan ay nasa yugto ng Koi Water at Samadhi True Fire. Gayunpaman, hindi sila banta sa kanya. Gayon din, alam din ng mga magsasaka na iyon na hindi sila makakalahok sa labanang ito, kaya nakatanaw sila sa malayo. Kabilang sa kanila ay si Marvin at ang iba pang Fritz clan. Nakatitig sila kay Justin na nanlalaki ang mga mata na para bang hindi sila makapaniwala na pinagtaksilin sila ni Fulton. Gayunpaman, alam ni Justin na magiging iba ang kaso kapag dumating na ang mga magsasaka sa Roo Water Stage. Dahil may death wish ka, pagbibigyan ko. Galit na galit si Justin. Kapag na-provoke siya, hindi na siya mag-abala pang pigilan ang init ng ulo niya. Lumapit ka sa akin. Gusto kong subukan kung paano ko tatakasan ang mga magsasaka sa Roo Water Stage nang hindi gumagamit ng Chaos Cauldron. Sa isang iglap, nawala ang kanyang katawan. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa harapan na ni Thea, ang kanyang mga kamao ay nagliliyab ng asul na apoy habang itinutulak niya ito patungo sa kanyang ulo. Kung ikukumpara sa paggamit ng artifacts, mas sanay siya sa kanyang pangangatawan na mas malakas kaysa artifact. Alam ni Thea na hindi niya matatalo si Justin at tumitigil lamang siya hanggang sa dumating ang tulong. Kaya naman, nanatili siyang nakabantay at umatras kaagad nang makita niyang inaatake siya ni Justin. Ang green light nearby ay kumikinang sa kanyang mga kamay, na bumubuo ng mga web ni Aoki Truyuan sa pagtatangkang pabagalin siya. Gayunpaman, inipon ni Justin ang purple fire sa kanyang katawan, na sinira ang Aoki Truyuan kaagad. Sa halip na umatras, patuloy itong umaban sa kanya. Mula sa asul na apoy, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan na kayang sirain ang lahat ng bagay. Ito ay isang nakakatakot na pinaghalong Ming Water at Samadhi True Fire. Kung masira ang True Yuan barrier ko, masasaktan ako ng husto kung hindi patay. Naninindigan ang balahibo niya sa isiping iyon. Nang makitang nalalapit na si Justin, habang patuloy na nagmumuni-muni ng mga Purple Fire Dragon at Blue Fire Dragon, namutla siya dahil sa takot. Nagsisi siya sa paghagupit sa kanya at dapat ay sinubukan at bumili ng mas maraming oras sa halip. Ang mas ikinadismayan niya ay si Servius ay nakatayo lamang ng walang ginagawa. Nakatayo sa malayo, sa wakas ay natanto ni Marvin na ang kanyang anak ay isang pekeng. Pagkaraan ng mahabang panahon para iayos ang sarili, agad niyang inutusan ng mayordomo, si Gent Bilasan, magpadala ng ilang elite para tulungan siya. Hindi siya nang ahas na lumapit ng mag-isa, natatakot na ang angkan ng Fritz ay mawala ng isa pang elder. Oo, sir. Kaagad pagkatapos, pumili si Gent ng 4 na elite sa cultivation stage ng Ming Water at 10 cultivator sa cultivation stage ng Samadhi True Fire at Koi Water stages para tulungan si Thea. Sa kanyang sarili, hindi siya nang ahas na lumapit tulad ni Marvin. Pareho silang nasa Tribulation Passing Stage at naramdaman ang kapangyarihan ng Heaven Fire at Zuan Water.
Ipinapadala ni Justin ang mga nakakatakot na elementong iyon mula sa kung saan, na humadlang sa kanila sa paglapit. Karamihan sa mga napiling magsasaka ay hindi bahagi ng Fritz Clan at humingi ng kanlungan mula sa kanila. Ngayon na sila ay ipinadala upang lumaban, hindi sila ng ahas na sumaway. Sa isang kisap mata, 12-12 ng mga sinag ng Troyuan ang nakadirekta kay Justin. Inaasahan nilang makontrol siya sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga kapangyarihan. Gaano man kapanindigan si Justin, nag-iisa lang siya at dapat magdusa, dahil inatake nila siya mula sa lahat ng direksyon. Damang-dama ni Justin ang kanilang mga cultivation technique at artifact na nakatutok sa kanya. Alam niyang kinukubkob siya ng mga ito, tumawa siya sa sobrang galit. Kayong mga alipors ay hindi sapat na karapat-dapat upang iligtas ang isang naghihingalong tao. Alam niyang imposibleng harangan ang lahat ng pag-atake at sa gayon ay sumuko sa paggawa nito. Nakataas ang kanyang mga braso sa itaas ng kanyang ulo, ang isang kulay abo na bola ng raw water ay lumaki at lumaki na parang isang ball ang nagwawasak. Raw water. Nagkaroon lang ng oras si Thea na huminga mula sa sunod-sunod na pag-atake ni Justin, at namutla ang kanyang bibig sa tanawing iyon. Naramdaman din ng grupo ng mga cultivator ang kapangyarihan ng higanteng raw water ball, ngunit huli na ang lahat para umatras sila. Pumunta ka sa impyerno. Ipinakalat ni Justin ang raw water ball at tulad ng mga bala, ang mga putok ng raw water ay pinaputok patungo sa lahat ng direksyon, na sumasakop sa lahat ng mga magsasaka. Kasabay nito, ang kanilang mga cultivation technique at artifact ay nahulog sa katawan ni Justin. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng pagsabog nang sumabog sa kanya ang 12-12 ng Troyuan. 1501. Si Marvin at ang iba pang nanunood sa gilid ay natuwa nang makita iyon, kasama na si Thea, na pinipigilan ang mga pag-atake ng raw water gamit ang kanyang Troyuan. Para sa kanila, ang pangangatawan ng isang cultivator, kahit isa sa yugto ng raw water, ay magdaranas ng matinding pinsala mula sa direktang pagharap sa 12-12 ng mga pag-atake, kung hindi kamatayan. Gayunpaman, sa parehong oras, ang mga grupo ng mga elite ay sumisigaw habang sila ay nahulog mula sa langit, ang kanilang paglilinang at Troyuan ay hindi sapat upang labanan ang kaagnasan ng raw water. Ang raw water ay agad na kinain ang kanilang espiritu, at hindi na sila maaaring sumailalim sa reincarnation. Nang makitang ang grupo ng mga cultivator sa soul forming at ang Ming water stages ay namatay ng ganoon, ang mga nanunood ay umatras pa. Ang kapangyarihan ng tubig ng raw ay masyadong nagbabanta sa kanilang buhay, dahil ang kanilang paglilinang ay napakababa. Samantala, ang mga miyembro ng Fritz Clan ay nagdadalamati sa pagkawala ng mga cultivator. Gumastos sila ng maraming table tasks para alagaan sila, gayunpaman, pinatay sila ni Justin sa isang pag-atake. Lingid sa kanilang kaalaman, may mas nakakakilabot pa pala. Isang figure ang lumabas mula sa nagliliyab na Troyuan at pinunit ang Jin o Taigute na tuktok. Kahit medyo magulo ang itsura niya, hindi naapektuhan ang aura niya. Mr. Gibson. Bulalas ni Lucy, na kanina pa nag-aalala. Para kay Justin, ang pag-atake ng mga magsasaka ay hindi nagbigay ng malaking pinsala sa kanya, at mabilis siyang nakabawi gamit ang Endless Resolve Restoration Scripture. Nang mapansin niyang nakanganga si Thea sa kanya, pumutok siya ng masamang ngiti. Lumapit ka sa akin. Kahit gaano karaming tao ang ipadala mo sa akin, papatayin ko silang lahat. Pero sa palagay ko ay wala nang maglalakas loob na tumulong sa iyo. Go to hell. Isang malisyosong kislap ang sumilay sa kanyang mga mata, at bigla siyang sumugod patungo sa Chaos Cauldron. Dahil mas malapit siya rito, gusto niyang kunin si Lucy bilang kanyang bihag. O kung hindi, kung patuloy siyang inaatake ni Justin, hindi niya magagawang ipagtanggol ang sarili sa isa pang round. Nagalit iyon kay Justin, kaya ipinatawag niya ang Chaos Beast at sinuntok ito kay Thea. Dahil sa pagkagulat, wala siyang oras na tawagan ang isang Aoki Soul para harangin ang pag-atake nito at naihagis lang niya ang purple na Pulse Ares sa kanyang palso. Ang purple na Pulse Ares ay isang artifact ng depensa sa itaas. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng mga elite sa ilusyonaryong dimensyon ay maaaring magkaroon ng parang armas na artifact.
Maging ang Fritz clan ay hindi makapagbigay sa kanilang mga matatanda ng tig-isang mas mataas na ranggo na artifact. Bukod pa rito, ang isang tulad ni Thea, na sikat sa kanyang cultivation technique, ay hindi makikinabang ng malaki mula sa isang parang armas na artifact kumpara sa isang defense. Ang purple na pulseres ay bumuo ng isang kulay ubing higanteng kalasag na gawa sa matibay na hugis hexagon na mga brick. Ang kaguluhan ay bumagsak sa kalasag, at ang lupa ay yumanig dahil sa epekto. Pagkatapos, itinapon ito, at nakita rin ang mga bitek sa kalasag. Katulad nito, lumitaw ang mga bitek sa bracelet na lumulutang sa himpapawid. Pagkatapos, tulad ng isang bato na nawalan ng ningning, nahulog ito. Nasira ito ng kaguluhan sa isang banggaan lang. Kahit na ito ay isang mahalagang artifact, ang mga katangian nito ay hindi sapat. Dahil sa pananakot sa bangis ni Chaos, si Thea ay walang oras na isipin ang tungkol sa kanyang nawawalang artifact at naisip ang agawin si Lucy, na wala sa proteksyon ni Chaos Cauldron. Gayunpaman, hindi siya bibigyan ni Justin ng pagkakataon. Dumating siya sa tamang oras at ibinato sa kanya ang raw water na parang latigo. Ang bilis ni Thea ay hindi maihahambing sa kanya. Hinarang ni Chaos, hindi siya nakaiwas at nataman siya sa braso. Napahiyaw siya sa sakit nang magsimulang sirain ng raw water ang kanyang espiritu. Kahit na sinubukan niyang labanan ito gamit ang kanyang True Yuan, walang oras para gumaling siya gamit ang mga table tasks at alisin ang raw water sa kanyang katawan. Servius! Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Sa wakas ay gumalaw ang lalaking kanina pa nakatingin sa gilid. Sa isang nakakatakot na aura ng espada, ang Whale Slaughterer ay kumikinang ng masigla at sumugod kay Justin tulad ng isang balyina na lumalangoy sa dagat. Hindi ako mahilig makipaglaban ng dalawa laban sa isa, pero dahil down siya, turn ko na. Ang mga mata ni Servius ay kumikinang sa pananabik. Gayunpaman, hindi ibibigay ni Justin ang pagkakataong lipulin si Thea, ngayong siya ay lubhang nasugatan. Huwag mo akong pigilan. Tumahol siya. Nang makitang wala na siyang oras para pigilan ang espada, hindi na siya nag-abalang gawin iyon at nagpadala ng Blue Flame Vortex sa direksyon ni Thea. Tumama ang espada sa likod niya, at nagpagulong-gulong siya sa hangin na parang bola. Gayunpaman, nilamon din ng asul na apoy si Thea ayon sa gusto niya. Ang matinis na pagsigaw ni Thea ay lubhang nakakadurog ng puso. Patuloy na kinaagnasan ng tubig ng Roo, tubig ng Ming, at tunay na apoy ng Samadhi, ang kanyang kaluluwa ay dumanas ng matinding sakit, at nahulog siya mula sa langit. Maem. Si Marvin at ang iba ay sumigaw ng kanyang pangalan. Napagtanto na ang isa sa kanilang huling ilang matatanda sa Taishan ay namamatay sa harap nila, sila ay nagtama ng sama ng loob kay Servius. Kung hindi siya nagpumilit na labanan si Justin ng isa-isa, hindi sana nahirapan at namatay si Thea. Lingid sa kanilang kaalaman, dinala niya ito sa kanyang sarili. Hindi gustong lumaban ni Justin, dahil sa takot na maalerto ang iba, ngunit inisip niya na hindi ito katapat para sa kanya at pilit siyang hinabol, kahit na sinusubukang kunin si Lucy bilang kanyang prenda. Ang kanyang mga aksyon ay nagalit sa kanya at sa gayon ay determinado siyang patayin siya. Gayunpaman, walang pakialam si Servius sa galit ng mga miyembro ng Fritz clan at gulat na nakatingin kay Justin. Paanong posible para sa iyo na hindi nasaktan mula sa aking aura ng espada? Pinagmasdan niya si Justin na tumigil sa paggulong at hinawakan ang kanyang likod na may galit na ekspresyon na parang kinikiliti lang siya ng aura ng espada. Para kay Servius, hindi ka panipaniwala na ganoon kalakas ang pangangatawan ng isang magsasaka. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng pagka-stress bagkus ay tuwang-tuwa siya. Talagang kawili-wili ka. Dahil ang isang normal na uri ng sword aura ay hindi nakakaapekto sa iyo, tingnan natin kung ang 36 na level na sword soul ay maaaring basagin ang iyong mga panlaban. Pagkasabi noon, ang Whale Slaughterer ay nagpakawala ng isang malakas na aura ng espada, na mas solid kaysa dati, at naglalaman ng kanyang sword aura. Ito ang Dao na naintindihan niya.
Sa mga tuntunin ng swordsmanship, maaaring bihasa si Justin dito, ngunit maaaring hindi siya gaanong nakatutok dito kumpara kay Servius. Bukod dito, wala siyang katulad ng Sword Soul. Sword Soul, 36 na level, Berserk Whale. Isang higanteng balyina na halos 10 kilometro ang haba na nabuo mula sa kaluluwa ng espada, maging ang matatalas ng ngipin at palikpik ay nakikita. Sa lakas ng pinakamalaking mandaragit sa dagat, sumugod ito patungo kay Justin. Nang makitang si Servius na lang ang natitira, wala sa mood si Justin na magpatuloy sa pakikipaglaban. Kung magpapatuloy ito, baka hindi na siya makaalis. Sa state of urgency, pinakawalan niya ang Chaos Beast at pinalaban ito sa Berserk Whale. Kinabit ng Chaos Beast ang sarili sa Berserk Whale at pinunit ito sa mga piraso ng kumikinang na asul na aura ng espada. Sinamantala ni Justin ang pagkakataon, sinunggaban ni Justin si Lucy. Pumunta ka! Sigaw niya, at tumakbo sila patungo sa direksyong timog kanluran. Si Servius ay nag-e-enjoy sa laban at naisip na patuloy na umaatake si Justin. Ngunit sa sandaling lumingon siya, naramdaman niyang may mali. Matapos talunin ang Berserk Whale, binawi ni Justin ang Chaos Beast at ang Chaos Cauldron. Itong dude. Isang atake lang ang palitan namin, tumakas na siya. Walang hiya kang turok. Magiging duwag ka ba na umaatre sa away? Sa tulong ng True Yuan, ang kanyang nagngangalit na boses ay naglakbay ng kilometro ang layo. Narinig ito ni Justin sa isang iglap. Bullshasterisk T. Kung hindi ako natatakot na makubkob ng isang grupo ng mga magsasaka sa Roo Water Stage at kinailangang dalhin si Lucy palayo, pinatay na sana kita tulad ng kung paano ko pinatay si Thea. Nangungunang 10 elite. Pakiusap. Kung hindi lang ako nalampasan, hindi man lang ako matatakot sa inyo. Sa kabila noon, hindi niya kayang patayin si Servius dahil hindi siya nakipagsanib puwersa kay Thea para salakayin siya. Kung gagawin niya ito, magtatagal si Justin para patayin siya, at makakapagpatigil siya ng ilang oras. Well, ililibre ko siya para sa araw na ito, walang kabuluhang naisip ni Justin. 1502. Ang mga miyembro ng Fritz Clan ay hindi nang ahas na pigilan si Justin at pinanood siyang mawala sa bilis ng kidlat. May mga nahihiyang umiwas pa sa kanya. Bueno, naiintindihan nila na mabigla dahil ang isang Taisang elder, si Thea ay natalo ng isang binata na lumabas ng wala saan. Gaano kaya kakilakilabot ang kanyang kakayahan na pumatay ng isang babae na may cultivation ng Roo Water Stage at nabuhay ng maraming siglo. Dinala ni Marvin ang kanyang mga miyembro ng clan, at sama-sama nilang pinalibutan si Servius. Servius, bakit ka nag-iisip? Bakit ka tumahimik at hindi pinapansin ang matanda namin kapag kailangan niya ng tulong? Nagsisimula ba ang pamilya mo ng pag-aalsa? Galit na galit si Marvin. Ang kanyang pamilya ay mas mahina na kumpara sa Ning at Law clans, ngunit nawalan sila ng isa pang cultivator. Lumingon si Servius at kinuha ang Whale Slaughterer. Habang umaaligid sa kanya ang lumilipad na espada, sumagot siya, "Gusto mo ba akong labanan?" Ikaw. Si Marvin ay nabulunan sa galit. I hate outnumbering in fights. Death means nothing in sparring between elites. Only by fighting head-to-head can we improve. You fools won't understand it. I'm not here to catch a thief for you guys. My time is precious, and I'm only here for my sister's sake. Do you think I want to stay here? With just a single glance of me? Ning, glance of me para itali ako sa kanilang mga angkan. Sino ka para sumbatan ako? Servius uttered in disdain. Namumula sa galit, hindi napigilan ni Marvin ang panginginig. Hindi na kinaya ni Melissa na manood. Hinugot ang manggas ng kanyang kapatid, mahina niyang sinabi, "Huwag kang magalit. Masyadong nabalisa si Uncle. Pamilya tayo. Kung sino man ang dapat sisihin dito, dapat ang magnanakaw na iyon ang nagpanggap kay Fulton." Noon lamang huminga si Servius at itinago ang kanyang lumilipad na espada sa kanyang space ring. Ngayong inilihis ni Melissa ang usapan, nagsimulang magdaldalan ang mga tao tungkol sa pagkakakilanlan ng magnanakaw.
Samantala, si Mace ay namumula, marahil sa galit o galit. No wonder sobrang wild si Sia kagabi. So hindi siya si Fulton. Ibig sabihin pinaglaruan ako ng estranghero. Sa sandaling iyon, lumilipad mula sa malalim na bahagi ng tirahan ng Fritz patungo sa kanila ang isang surge ng nagngangalit na pang-aapi. Isang elder na nakasuot ng berdeng purple na roba na may buhok na kulay abo na nakasuklay sa likod ang lumitaw sa itaas nila. Ama! Tuwang-tuwa si Marvin, ngunit ang damdaming iyon ay agad na napalitan ng pagkakasala. Patriarch! Tinawag ng mga magsasaka. Si Servius ay sumulyap lamang sa kanya ng isang beses at walang sinabi. Ang matandang lalaking iyon ay ang patriarch ng Fritz clan, si Maricris. Kanina pa siya nagbubunga ng hiwalay at lumabas kaagad nang maramdaman niya ang pagbabago-bago ng True Yuan sa antas ng Roo Water. Gayunpaman, huli na siya. Marvin, anong nangyari? Ang mukha ni Maricris ay kasing dilim ng kulog nang mapagtanto niyang hindi na niya nararamdaman ang True Yuan, ni Thea. Nauutal na ikinwento ni Marvin ang buong pangyayari. Bago ito, ipinadala niya si Mace upang suriin ang Green Empire Tower at nalaman ang mga pagkalugi sa loob nito. Nagsalubong ang kilay ni Maricris nang marinig niya na maraming halamang gamot ang ninakaw at pinatay ang mga grupo ng mga magsasaka. Umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo habang puno siya ng True Yuan. 2 buwan pa lang akong nag-iisa, at napakaraming sakuna ang dumating sa pamilya namin. Paano mo ginawa ang trabaho mo bilang acting patriarch? Nagalit siya. Si Marvin ay nanginginig sa takot habang nakayuko ang ulo, hindi nangangahas na magsalita. Matapos ay compose ang sarili, winagayway ni Maricris ang kanyang manggas at nagutos, mula ngayon, lahat ay kailangang maging ganap na alerto. Huwag palampasin ang lahat ng galaw. Hindi ako maawa kung ang kapabayaan ng sino man ay magdulot ng anumang pagkalugi sa ating pamilya. Oo. Magkasabay na sumang-ayon ang mga magsasaka. Gayunpaman, alam nilang mahirap para sa clan na makabawi sa dating kaluwalhatian nito sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos, pinaalis ni Maricris ang lahat at inayos ang iba na linisin ang kalat sa Green Empire Tower bago hayaan ang kanyang mga inapo na bumalik sa bulwagan. Sa buong panahon, hindi siya nakipag-ugnayan kay Servius, tahimik na nagpapahayag ng kanyang kawalang kasiyahan sa huli. Hindi ito naabala ni Servius at sinundan sila sa bulwagan na tila interesadong makinig sa kanilang usapan. Nagtipon ng mga matatanda at pinag-usapan ang paraan ng pakikitungo kay Justin. Kaaway natin ang taong ito. Naniniwala akong kinuha niya ang buhay ni Fulton, sabi ni Maricris na may malungkot na ekspresyon habang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Bumagsak ang mukha ni Marvin. Kahit na walang kakayahan si Fulton, anak niya pa rin siya. Kasabay nito, sa wakas ay napagtanto niya na ang dating binagong Fulton ay isang impostor. Si Marvin ay naghihingalo na balatan si Justin ng buhay dahil sa panlilinlang sa kanya. Ipadala ang aming mga especially iya at hayaan silang maghanap sa buong ilusyonaryong dimensyon. Gayon din, magpadala ng isang tao upang patunugan ang iba pang mga angkan. Kung ang kanyang kaldero ay ang Chaos Cauldron, kung gayon tiyak na nakita ito ng iba. Dapat ay mayroong impormasyon. Kapag nalaman namin kung sino at nasaan siya, kailangan na namin siyang bayaran. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Sigaw ni Maricris. Kapag nahanap mo na siya, tandaan mong ipaalam sa akin. Kailangan kong makipaglaban sa kanya, walang pakialam na sabi ni Servius habang nakasandal siya sa pinto. Pinandilatan siya ng mga miyembro ng Fritz clan, halatang galit pa rin sa kanya. Ngumuso si Maricris. Hindi si Thea ang kapareha niya, kaya si kamatayan lang ang nililigawan mo sa paggawa nito. Mas mabuting huwag kang kumilos ng walang ingat. Sumali sa aming mga matatanda sa Taishan, at baka mabuhay ka. Tawa ng tawa si Servius. Wala ni isa sa mga elder ng Taishan ang nandito, at umaasa ka pa rin sa kanila. Maasim ang mukha ni Maricris. Dapat din siyang sisihin dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga matatanda ng Taishan ay hindi na natili dito at medyo malayo.
Kung wala siya upang makipag-ugnayan sa kanila, hindi malalaman ng mga matatanda kung ano ang nangyayari sa angkan ng Fritz. Nang siya ay nasa kritikal na bahagi ng kanyang paglilinang sa paghihiwalay, nangyari ito. Akala niya ay malapit na itong matapos kasama si Thea, ngunit nawala ang kanyang pag-asa. Bueno, maliwanag na hindi niya ito sasabihin ng malakas, o kailangan niyang balikatin ang lahat ng mga responsibilidad. Gayunpaman, handa siyang makipag-ugnayan sa mga matatanda ng Taishang. Sa harap ng ganoong kalakas na kalaban, hindi niya magagawang mapanatili ang isang pitek sa ilusyonaryong dimensyon kung hindi siya maghiganti. Broken bar. Samantala, si Justin, na naglabas kay Lucy mula sa ilusyonaryong dimensyon, ay nakahinga ng maluwag. Bagamat hindi siya sigurado kung may mga elite na lilito muli, nakahinga lang siya ng maluwag na umalis sa ilusyonaryong dimensyon. Hindi nagtagal si Justin, nagpalit siya ng maayos na damit at dinala siya sa Forgotten Realms para makapagpahinga siya at masuri ang kanyang pamilya. Hindi pa iyon ang katapusan dahil kailangan pa niyang iligtas si Jinsel. Para sa kanya, ligtas ang Mediterranean Sea, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga taong mula sa ilusyonaryong dimensyon na naghahanap sa kanya doon. Sa muling pagpapasigla ng puso ni Gaia, naramdaman ni Justin na ang kanyang espiritual na enerhiya ay mas malakas kaysa dati. Kung gagamitin niya ngayon ang batas sa kalawakan, mas malakas ang kakayahan niya kaysa kay Poseidon. Kung isa sa alang-alang kahit na siya ay nagkaroon ng isang malaking pag-unlad, ito ay naiisip na isipin ang iba pang mga Diyos na mas dalubhasa sa batas ng kalawakan kaysa sa, tulad nina Apollo, Artemis, at Hermes, na may malaking pag-unlad. Sa kanilang paligid, ang mga nagsasaka ng raw water ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan. Hindi sigurado si Justin kung gaano kalaki ang kanyang espiritual na enerhiya at hindi niya alam kung paano magbabago ang divine sense, ngunit alam niyang magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya. Siyempre, hindi niya naisip na gamitin ang kanyang batas sa kalawakan sa mga laban. Kung ikukumpara sa kanyang cultivation level, ang kanyang space law ay masyadong mahina. Nang dumating si Lucy sa Mediterranean Sea, namangha siya sa tanawin. Kung tutuusin, hindi pa siya umalis sa ilusyonaryong dimensyon, lalo pat makita ang dalampasigan at dagat. Bagamat ang ilusyonaryong dimensyon ay mayroong karamihan sa mga bagay sa makamundong mundo, iba pa rin ito. Pagdating nila sa ibabaw ng Forgotten Realms, lumipad palabas ng kastilyo ang isang purple at dilaw na figure at nagpakita sa kanila. Hobby. Sila ay sina Rose at Karen. Habang sila ay tuwang-tuwa at nagulat nang makita siya, nagulat sila nang makita ang isang babaeng may makapal na figure na nakasuot ng maikling palda. Saan niya nakita ang babaeng ito? 1503. Naunawaan kaagad ni Justin ang kanilang reaksyon. Huwag mo na masyadong isipin. Siya ang yaya ni Jinsel sa Fritz clan, ang nagpalaki sa kanya. Ang pangalan niya ay Lucy. Yaya ni Jinsel. Ang kanyang pagpapakilala ay naging palaisipan sa dalawang babae. Bakit si Yaya ang inilabas niya imbes na si Jinsel? Alam ni Justin na hindi niya maipaliwanag ang lahat ng ganoon kaga, kaya sinabi niya, bumaba muna tayo at pag-usapan ito mamaya. Tumango sila. With that, pumasok silang apat sa kastilyo. Dahil tanghalian na, nandoon din ang iba pang mga babae. Nakasuot ng mga ekspresyong nalilito at natutuwa, nagtipon sila sa paligid niya. Si Joyce ang unang yamakap kay Justin. Matapos halikan ang pisngi nito, umaasang nagtanong ito, Hobby, bakit ka bumalik dito? Iniligtas mo ba si Jinsel? Ipinulupot niya ang mga braso sa baywang niya at ngumiti sa kasiyahan ng mapagtantong nasa innate full cycle siya. Hindi pa. Bumalik ako para may gawin at tingnan din ang iba. Darling, malapit ka na sa soul forming stage. Good job. Hindi lang ako. May mga improvements din yung iba. Nagtaas ng kilay si Joyce nang may pagmamalaki. Sa pag-scan sa kanyang banal na kahulugan, napagtanto ni Justin ang mga pagbabagong nangyari habang siya ay wala sa nakalipas na 2 linggo.
Umakyat sina Rose at Karen sa tuktok ng yugto ng Soul Foreman, at iniisip niya kung anong uri ng makalangit na kapigatian ang kanilang pagdadaanan. Thalia, Melinda, Karina, Teresa, at maging si Zinshu, na huli na nagsimula, nasa innate full cycle na tayo ngayon. Sa suporta ng mga table tasks ni Justin, ang kanilang pagsulong ay napakabilis. Kung ang mga table tasks ay ibibigay sa mga taong nasa ilusyonaryong dimensyon, hindi sila maglalakas loob na kumonsumo ng labis. Gayunpaman, dahil iginiit ni Justin na pagbutihin nila ang kanilang paglilinang sa lalong madaling panahon, ang mga babae ay maaari lamang kumain ng mga ito ng malaya. Nasaan si Marian? Wala siya. Tanong ni Justin nang hindi niya makita sa paligid sina Marian at Leia. Lumabas siya kasama si Leia ng madaling araw. Tatawagan sana namin sila dahil gutom na dapat si Leia ngayon, nakangiting sagot ni Thalia, na naka-apron. Mula nang magsimula silang magsama, nagkaroon sila ng maraming oras sa paglilibang maliban sa pakikipag-usap sa mga taga-isla at paglilinang. Upang pumatay ng oras, ang mga nakasanayan ng magluto sa mga tahanan, tulad ni Thalia at Melinda, ay nagsimulang mga siwa sa mga pagkain. Noong una ay ayaw silang guluhin ni Ron at gusto niyang kumuha ng iba pang mga tagapagluto, ngunit tinanggihan nila siya. Tumango si Justin at ipinakilala si Lucy sa ibang mga babae. Natuklasan ni Lucy ang kanyang relasyon sa mga babae kanina. Bagamat hindi niya ito pinapakita, nagulat siya na si Jinsel ay umibig sa isang babero. Sa kabila nito, hindi niya pinag-isipan ng masama si Justin dahil handa itong iligtas si Jinsel mula sa ilusyonaryong dimensyon. Walang taong perpekto. At saka, mas mahusay si Justin kumpara sa mga taong nasa hidden clan na itinatago ang kanilang mga relasyon. Hindi na nagpaliwanag pa si Justin. Napatigil si Karen, na nagnanais na hanapin sina Marian at Leia, sinabi niya, maupo ka at kumain ng tanghalian. Ibabalik ko sila. Walang pagtutol ang mga babae dahil naunawaan nilang gusto niyang makausap ng pribado ang mag-ina. Pagkatapos mag-scan gamit ang kanyang banal na kahulugan, nagpakita si Justin sa isang burol. Ito ay isang magandang lugar na may mga patch ng mga dilaw na bulaklak. Ito ang libingan ni 17, kung saan dinala niya si Marian dito dati. Nakasuot ng puting damit, si Marian ay tahimik na nakatayo sa harap ng libingan, na parang malalim ang iniisip. Damaloy ang makinis at mahabang buhok niya kasabay ng simoy ng hangin. Ang kanyang poise ay ganap na pinaghalo sa mga tanawin na ang isa ay pinipigilan ang kanilang mga hininga, natatakot na makagambala sa katahimikan. Samantala, si Leia ay nakasquat at naglalaro ng puting wildflower. Nang makita niya si Justin, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Daddy! Parang hangin, tumalon siya sa yakap niya. Nabawi ni Marian ang kanyang katinoan at tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng saya at pagtataka. Sumimangot si Justin at binuhat si Leia. Hinalikan niya ito sa pisngi, dahilan para mapangiti ang dalaga bilang tugon. 2 linggo na lang, pero mas bumigat ka, kumain ka ba ng marami sa isla? Hinawakan ni Justin ang kanyang bilog na tiyan, nag-aalala na siya ay magiging napakataba kung magpapatuloy ito. Sa kabutihang palad, sa pagsulong ng kanyang paglilinang, dapat niyang maalis ang mga taba sa kanyang katawan gamit ang True Chi, kaya ito ay pansamantala lamang. Sinuri ni Justin at napagtanto na sumulong na ang True Chi ni Leia. Dapat ay nasa ikalimang antas siya ng Endless Resolve Restoration Scripture at hindi dapat malayo sa innate stage. Napakaraming naabot ni Leia sa murang edad hindi lamang dahil sa kanyang talento kundi dahil din sa mga table tasks at sa kanyang pagsusumikap. Sa madaling salita, ang kanyang pundasyon ay hindi maihahambing sa mga kababaihan na gumamit ng mga table tasks para sa isang pambihirang tagumpay. Kung makapasok ba siya o hindi sa soul forming at tribulation passing stages gamit ang komplikadong cultivation technique gaya ng ginawa niya, hindi sigurado si Justin. Ganoon pa man, hiniling niya na maging mahusay ang anak nila ng 17. Dahil lumalaki ako. Hindi ako mataba, ungol ni Leia. Kinurot ni Justin ang kanyang mga pisngi. Huwag kang magdahilan. Tumataba ka lang, pero hindi ka tumatangkad.
Aba, dahil hindi ka nag-slow off sa cultivation mo, kumain ka ng kontento. Humajejek si Leia at matamis na nagtanong, dalhan mo ba ako ng regalo? Akala ng batang babae ay nasa labas ng negosyo ang kanyang ama at dadalhin siya ng regalo dahil iyon ang palagi niyang ginagawa. Nagmuni-muni si Justin at naglabas ng silver bracelet mula sa kanyang space ring. May mga inscription dito, ngunit mukhang maganda at katangi-tangi. Nakuha niya ang mas mababang ranggo na artifact na ito mula sa isang babaeng elder sa loob ng Green Empire Tower. Sa pamamagitan ng pag-activate nito gamit ang True Yuan, ang pilak na Pulse Heiress ay maglalabas ng hindi mabilang na mga pilak na sinulid upang itali ang mga magsasaka sa ibaba ng yugto ng Tribulation Passing. Dahil wala siyang gaanong pakinabang dito, maaari niya itong ibigay kay Leia bilang laruan at alahas. Dahil isa itong artifact, agad na napalitan ang laki ng bracelet ng madikit sa palso ni Leia. Bagamat bigo na hindi ito pagkain, masaya pa rin ang batang babae sa pagtanggap ng magagandang alahas, at binigyan pa niya ito ng ilang halik sa pisngi bilang pasasalamat. Tahimik na nakatayo sa gilid si Marian. Habang pinagmamasdan niya ang maayos na pakikipag-ugnayan ng mag-ama, isang masayang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Naglakad siya patungo kay Justin at sinulyapan ang bracelet na pinaglalaroan ni Leia. Ito ay dapat na isang artifact, tama. Napakasayang upang ibigay ito kay Leia bilang isang laruan. Napangiti si Justin. Paano magiging aksayado kung regalo ito para sa aking anak? Mahal, kung gusto mo, marami ako sa kanila. Kinuha ko silang lahat sa ilusyonaryong dimensyon. Hindi ko kailangan ang mga ito dahil lahat kayo ay nasa middle ranked at lower ranked artifacts, at binalak ko itong ibigay sa inyo. Mahal, ikaw ang aking asawa, kaya paano kung hahayaan kitang pumili muna? Binigyan siya ni Maria ng side eye. Kunin. Postahan ako na pinatay mo at ninakawan mo sila. Hindi nila kusang loob na ibibigay sa iyo ang mga artifact. Nailigtas mo ba si Jincel? Anong nangyari doon? Tumingin si Justin sa direksyon ng kastilyo at sinabi, sasabihin ko sa iyo pabalik. Daladala si Leia ng isang braso at hawak ang kamay ni Marian sa kabilang kamay, naglakad-lakad siya pababa ng burol. Ang distansya sa kastilyo ay hindi malayo, ngunit ang pinakamahalaga, nasiyahan siya sa paggugol ng oras sa kanyang asawa at anak na babae. Lalo na pagkatapos niyang maranasan ang napakaraming mapanganib na sitwasyon sa ilusyonaryong dimensyon at ang nakakatakot na labanan, na-appreciate ni Justin ang maikling mapayapang panahong tulad nito. Habang naglalakad, sinabi niya kay Marian ang mga pangyayari sa ilusyonaryong dimensyon. Bagaman sila ay lubhang mapanganib at mabangis, ikinwento niya ang mga ito sa medyo walang pakialam na paraan. Katulad ng dati, si Marian ay tutugan ng paminsan-minsang mga tango o tanong. Sa kanilang pagpunta sa kastilyo, ang mga taga-isla ay tumanggo sa kanya ng may paggalang. Binati ni Justin ang kanyang mga dati ng kaibigan, at hindi nagtagal, dumating sila sa ibaba ng kastilyo. O diba, bakit mo naisip ang dalhin si Leia sa libingan ni 17? Hindi ka ba komportable? Matapos ang buong oras na kuryosidad ay nagtanong siya sa wakas. 1504. Sa totoo lang, hiniling ni Justin na ang pangalang 17 ay may baon ng malalim sa kanyang puso, at hindi na niya ito kailangang dalhin kay Marian. Hindi naman sa wala siyang lakas ng loob na harapin ito, ngunit dahil gusto niyang umiwas sa anumang gulo. Ang kanilang relasyon ay sapat na matalik, kaya ang nakaraan ay dapat manatili bilang nakaraan. Ibinaba ang kanyang ulo, ngumiti si Marian. Siya ang biolohikal na ina ni Leia, kaya naisipan kong hayaang manatili si Leia doon sandali. Kahit na hindi siya inilibing doon, makakatulong ito para makilala ni Leia ang kanyang ina. Natigilan si Justin. Hindi ka masama pakiramdam. Hindi. Umiling siya, kahit ano pa ang nakaraan, ako ang nasa tabi mo ngayon. Ako ang nanalo, di ba? Sinulyapan niya ang batang babae na tulala na nakikinig sa kanilang usapan at same time na sinabi, ang mommy mo ang pinakamapagbigay at pinakamabait na babae sa buong mundo. Kailangan mong maging mabait sa kanya pagkatapos mong lumaki, okay? Seryosong tumango si Leia.
Mabait akong bata. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa kanya. Nagtataka ako kung sino ang nagsabi na gusto niya akong patayin bago ang aming anak. Natigilan si Justin at natatarantang ngumiti. Haha, bakit mo nasabi yan? Niloko mo kasi ako eh. Kung hindi ka lang nag-alinlangan at naglabas ng palabas, hindi ko nasabi ang hindi makatwirang mga salita. Ngumuso si Marian at nag-iwas ng tingin. Sinampal ni Justin ang kanyang mga labi. Mahal, hindi mo kayang isapuso. Kilala mo ako. Hindi ko mapigilan ang aking damdamin. Kahit na kaya kong pigilan ang sarili ko sa kasalukuyang pagtatanim, hindi ito garantisado. Isipin mo. Mahal na mahal kita. Kahit napatayin mo ako, hindi ko titiisin na saktan ka. Sa ilang kadahilanan, nanginginig ang kamay ni Maria na nasa kanyang hawak. Biglang napagtanto ni Justin na hindi maganda ang kanyang ekspresyon, at nakakunot ang noo niya na parang nasasaktan. Marian, anong problema? Nag-aalalang tanong niya. Lumingon si Marian upang tumingin sa kanya, ang kanyang tingin ay puno ng hindi maarak na emosyon. Ako broken bar kahit subukan kong patayin ka, hindi mo ako sasaktan. Nagulat si Justin. Ang mga emosyon sa kanyang mga mata ay biglang nagbago, pagkatapos ay ngumiti siya. Yun lang yun. Hindi na ako babalik sa sinabi ko. Siyempre, hindi. Asawa ko kayo at ina ng anak ko. Paano ko dadalhin ang sarili ko na saktan ka? Hindi ko hahayaang masaktan ka kahit mamatay ako. Nagtama ang kanilang mga mata, at natahimik sila ng matagal. Sa wakas, tumingin si Justin sa kastilyo at sinabing, sige, gutom na dapat si Leia. Mag-uusap tayo pagkatapos ng tanghalian. Malamig na tumango si Marian at sinundan siya sa kastilyo. Sa napakagandang dining hall, ang mga babae ay nakaupo sa oval table, nagdadaldalan habang inaaliw nila si Lucy. Paminsan-minsan, tinatanong nila siya kung ano ang nangyari. Nang pumasok si Justin kasama sina Marian at Leia, agad silang sumama sa kanila sa mesa. Pagkatapos ng isang maayos na tanghalian, nagkaroon siya ng maikling pag-unawa sa mga kamakailang pangyayari sa isla. Nasanay na ang mga babae na manatili rito, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi nananatili rito. Dahil si Jane ay bahagi ng maharlikang pamilya ng Wales at may mga estudyante sa buong mundo, umalis siya upang harapin ang kanyang pananaliksik at pagtuturo pagkatapos pumasok sa yugto ng Soul Formang. Kahit na siya ay isang magsasaka, ang kanyang hilig ay sa agham. Para naman kay Lucille, tumaas ang kanyang kasikatan. Ang mga konsyerto sa buong mundo ay patuloy pa rin, at paminsan-minsan ay pumupunta siya para sa pag-record ng kanta. Para sa kanya, nasiyahan siya sa kombinasyon ng trabaho, buhay, at paglilinang. Kapag may libreng oras siya, pupunta siya para makipaglaro sa mga babae sa isla. Sapat na sabihin, nagkaroon siya ng isang kasiyasang oras. Samantala, nakatuon si Jinky sa kanyang karera sa politika. Sa tulong ni First, naging maayos siya sa Ministry of Foreign Affairs. Nang makitang may mga dapat gawin ang mga babae, nakaramdam ng kagaanan si Justin. Gayunpaman, hindi siya lubos na makapagpahinga dahil ang planong iligtas si Giselle ay kailangang magpatuloy. Ngayong nagdulot na siya ng kalituhan sa angkan ng Fritz, kailangan niyang mag-ingat sa muling pagpasok sa ilusyonaryong dimensyon. Gayunpaman, dahil nailigtas niya si Lucy, makakakuha siya ng higit pang impormasyon tungkol sa dimensyon mula sa kanya. Sa buong hapong iyon, nakinig silang lahat kay Lucy na nagpapaliwanag ng lahat ng impormasyon tungkol sa angkan ng law. Sa pamamagitan ng kanyang paliwanag, laking gulat nila nang matuklasan na siya ay nasa 60s na at minsan nang nagpakasal. Gayunpaman, namatay ang kanyang asawa at anak sa isang labanan sa angkan ng Nigel. Bueno, sa pagbabalik tanaw, siya ay dapat nanganak upang maging yaya ni Giselle. Gayunpaman, sa pag-iisip ng pagmamaltrato ni Fulton sa isang babaeng nakatatanda sa kanya sa loob ng 20 taon, naramdaman ni Justin na dapat ay pinahirapan pa niya ito ng ilang panahon bago siya pinatay. Ang angkan ng law ay sinasabing may pinakamaraming cultivator sa yugto ng Raw Water.
Maging ang patriarch, si Quentin, ay isa sa mga nangungunang cultivator sa ilusyonaryong dimensyon. Malalim ang kanyang paglilinang sa tuktok ng yugto ng Raw Water. Ang kanyang kapatid na si Orland ay wala sa mabuting relasyon sa kanya. Tila mas talento si Orland kaysa kay Orland. Ang huli ay nagplano laban sa kanya noong siya ay dumaan sa makalangit na kapigatian, ngunit sa kabutihang palad, nabawi niya ang kanyang paglilinang at ngayon ay nasa yugto ng pagsisimula ng yugto ng Raw Water. Ang pinakamatanda sa angka ng Law ay si Fernan, huling patriarch, ngunit ang ama ni Quentin sa kanilang edad, ang kanilang mga magulang at lolo't lola ay maaaring buhay pa. Uminit ang ulo ni Justin. Nahirapan siyang makitungo kay Thea, na nasa gitnang yugto ng Raw Water stage. Kung kailangan niyang harapin ang higit sa 3 cultivator sa Raw Water stage at kahit isa sa tuktok, aabutin ng ilang daang welga para makahanap ng pagkakataon na patayin sila. Narinig ko na ang cultivation technique ng Law Clan ay ang pinakamalakas sa 3 major clans. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Tanong ni Justin. Mataimtim na sinabi ni Lucy, ang 3 pangunahing nakatagong angkan ay may mga diskarte sa paglilinang na maaari lamang sanayin ng direktang inapo. Nasaksihan mo ang Aoki Shuangsen Sutra ng angkan ng Fritz ay isang wood type na pamamaraan na may parehong defensive at offensive na katangian. Mayroon din itong malakas na epekto sa pagpapagaling. Ang Ning Clan ay may tibay na pamamaraan na Trucious at Dominanti. Te ay minana mula sa dakilang sinaunang panahon mula sa kanilang mga ninuno, ang White Emperor, ang pamamaraan ng angkan ng Law. Ito ang pinaka-mystical at pinakamakapangyarihan, na tinatawag na Woshan Sutra. Para sa karamihan ng mga cultivation moves, maaari siyang magpanggap ng mga 70% pagkatapos ng unang tingin. Bukod pa rito, ang kanilang koleksyon ng mga diskarte sa paglilinang ay higit na nahihigitin ang buong ilusyonaryong dimensyon. Ang pinagsamang koleksyon lang ng Ning at Fritz clans ang makakalaban nila. Nakakagulo iyan, bulong ni Justin, hinawakan ang kanyang baba. Kung tama ang hula ko, mas kilala ako ni Quentin kaysa sa pagkakakilala ko sa kanya. Kung pupunta ako sa angkan ng Law, malalantad ako pagkaraan ng mahabang panahon. Kung malalaman ko muna ang lokasyon ni Jinsel, mas madali ito kaysa magsagawa ng masusing paghahanap. O tama, Lucy, ang lugar ba ng Law residence ay kasing laki ng Fritz clan? Ngumiti si Lucy nang nagbitiw. Oo. Nakita mo na ang kalawakan ng ilusyonaryong dimensyon. Ang 3 pangunahing angkan ay may libu-libong tao, kaya ang lugar ng kanilang tirahan ay napakalaki. Gumamit ang angkan ng Law ng puting jade para itayo ang kanilang gusali, na binubuo ng hindi mabilang na mga nakatagong hanay. Ito ang pinakamalakas at hindi malalampasan na tirahan sa gitna ng 3 pangunahing angkan. Nagkaroon ako ng pagkakataong maglakad sa paligid ng isang pangunahing alipin. Ako ay nagkaroon ng pagkakataong maglakad sa paligid. Iyon lang ang masasabi ko sa iyo. Ikinaway ni Justin ang kanyang mga kamay bilang kilos para aliwin siya. Sinubukan ni Lucy ang kanyang makakaya, at ang iba ay nasa kanya. Paano ako dapat makalusot sa Law residence at hanapin si Jinsel? Sa pag-iisip ng kung ano, lumingon siya kay Karen. Karen, anak ng iyong Panginoon, Nicole, hindi ba siya bahagi ng angkan ng Wang? Ang angkan ay kaanib sa angkan ng Law. Nasa Tangsek pa rin ba siya? 1505. Nag-alinlangan si Karen nang marinig ang tanong nito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bumantong hininga siya at sinabing, hiniling sa akin ng aking amo na itago ito sa iyo, ngunit ngayong nagtanong ka na, masasabi ko lang sa iyo ang totoo. Nicole. Nawala siya. Nawala. Nagulat si Justin habang napuno ng kalituhan ang kanyang tingin. Oo, malungkot na sabi niya. Ilang araw pagkatapos naming umalis sa Tangsek, nawala siya. Hindi rin alam ng Panginoon ko kung saan siya nagpunta, at wala na siya saan man. Masama ang loob ng aking amo at sinabi lang niya sa akin pagkatapos ng 1 linggo. Ayaw niyang sabihin ko sa iyo, na sinasabi na marami ka nang naitulong sa amin at hindi ka na namin dapat guluhin pa. Nagulat si Justin na si Lourdes ay maalalahanin ng muli ang kanyang anak na babae.
Kahit sinong ordinaryong babae ay masisiraan ng bait, ngunit siya ay makatuwiran at maalalahanin. Nagkaroon siya ng ilang mga haka-haka tungkol sa pagkawala ni Nicole ngunit nagpa siya na huwag magsabi ng anuman dahil wala siyang anumang patunay. Mukhang hindi ako makakaasa sa mga kaakibat na angkan para makalusot sa angkan ng law. Kumunat ang noo ni Justin. Kung wala siyang tamang pagkakakilanlan, madali siyang mabusted kapag naglibot siya sa paghahanap kay Jincel. Pag-aaliw ni Lucy, hindi mo kailangang mabahala. Maaaring dinukot ng angkan ng law si Ms. Jincel, ngunit hindi sila gagawa ng anumang bagay na kasuklam-suklam sa kanya. Kung tutuusin, kailangan nila ang kanyang 9 meridian. At saka, hindi sila kasing kakayahan mo, kaya hindi sila maglalakas loob na samantalahin siya. Sa totoo lang, magdurusa siya. Naisip ni Justin na may katuturan ito. Dahil hindi magagamit ng mga tao sa ilusyonaryong dimensyon ang Endless Resolve Restoration Scripture para labanan ang 9 meridian, sexually nilang aatakehin siya. Gayunpaman, ang pag-iisip na masaktan si Jincel ay nagpahirap pa rin sa kanyang puso para sa kanya. Sige. Hobby, huwag kang maging walang ingat. Pag-isipan mo ito bago ka bumalik sa ilusyonaryong dimensyon. Inaasahan namin na makasama ka sa dimensyon kung sapat ang aming pagtatanim, nagbitiw na sabi ni Rose. Tumango siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako bastos na tao. Magpapahinga ako ng isang araw at babalik ako sa ilusyonaryong dimensyon bukas. May naiisip na akong magaspang na plano. Nang marinig iyon, hindi na nagtanong pa ang mga babae. Kahit na nakaramdam sila ng pagkabalisa, alam nilang hindi maaantala ang pagliligtas kay Jincel. Kaya naman, hindi nararapat na hilingin sa kanya na manatili pa ng ilang araw. Dahil mananatili siya ng magdamag sa isla, kinuha ni Justin ang mga artifact at cultivation technique na ninakaw niya mula sa Fritz clan at hinati ang mga ito sa mga babae ayon sa kanilang mga kondisyon. Para kina Karen at Rose, maaari silang matuto ng isa o dalawang mas mataas na ranggo na diskarte sa paglilinang habang ang iba ay maaaring sumangguni sa ilan para sa isang pambihirang tagumpay. Habang nakakuha siya ng maraming singsing sa espasyo, binigyan pa niya ng isa ang bawat isa sa kanila. Tuwang-tuwa ang mga babae sa pagtanggap nito dahil pareho itong accessory at portable storage unit. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Justin sa basement para gumawa ng mga table tasks. Ngayong nakakuha na siya ng malaking bilang ng mga halamang gamot, nakakagawa na siya ng libu-libong pildores sa itaas ng gitnang ranggo. Kung gagawa ang mga miyembro ng Fritz clan, magtatagumpay lang sila sa paggawa ng ilang daang pills. Gayunpaman, hindi sasayangin ni Justin ang isang sangkap. Sa dami ng beses, nag-concoct siya ng mga table tasks, ang bilis ni Justin ay napakabilis na. Ang Chaos Cauldron ay naging mas malakas at naglalaman ng isang mayamang pinagmumula ng espiritual na enerhiya, na nagpapahusay sa paggana ng mga table tasks. Ayon sa Lady Tussauds Golden Pill Records, pumili si Justin ng ilang mga table tasks na makakatulong upang mapalakas ang paglilinang ng mga nasa yugto ng soul forming at tribulation passing at palakasin din ang pangangatawan. Nakahanda silang lahat para sa mga babae dahil hindi niya kailangan ang mga ito. Nang makumplito ang mga table tasks, ikinategorya niya ang mga ito at umalis sa basement. Noon, 3:00 na ng madaling araw. Tiningnan ni Justin ang mga kwarto sa ikalawang palapag. Mas maluwag ang mga kwartong iyon at pinili ng mga babae. Nilagay pa nila ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga pintuan. Mula sa malayo, pakiramdam niya ay parang mga demonyo ang mga pangalan, na umaakit sa kanya na sumuko sa kasiyahan. Kung hindi siya nag-aalala kay Jincel, tatawa na sana si Justin dahil sa kaligayahan. Parang hindi naman malayo sa panaginip ko na matulog sa isang malaking kama kasama silang lahat. Sa master bedroom kung saan tinutuluyan ni Marian, walang nakalagay na pangalan, dahil hindi niya ito kailangan. Bagamat isang gabi lang iyon, hindi niya binalak na hayaan silang matulog ng mahimbing. Sa pag-iisip na dapat niyang pasayahin muna ang kanyang asawa, tumalon siya sa master bedroom. Pagkabukas niya ng pinto ay bumagsak ang mukha niya.
Si Marian ay natutulog sa kama, ang kanyang pagkababae ay makikita sa ilalim ng puting sutla na pantulog. Sa kanyang pagkadismaya, si Leia ay natutulog sa yakap ni Marian na nakabuka ang kanyang bibig. Bakit siya natulog ulit sa mama niya? Halos maluha-luha si Justin. Kailangan kong mag-ayos ng kwartong may temang prinsesa para sa kanya. Si Yuna ay nasa isla pa rin. Pwede ko siyang alagaan kay Leia. Di bale. Isang gabi lang. Hahanapin ko pa yung iba. Matapos walisin ang kanyang tingin sa figure ng kanyang asawa, bahagya niyang isinara ang pinto. Nakatayo sa koridor, sinuri niya gamit ang kanyang banal na sentido at nalaman niyang karamihan sa mga babae ay tulog maliban kay Joyce. Nagkataon lang na nagsisisi siya dahil matagal na siyang hindi nakakasama. Sinunod ang kanyang puso, pumunta siya sa silid ni Joyce, binuksan ang pinto, at pumasok. Ang madilim na silid ay mahusay na pinalamutian ng mga kulay rosas at rosas. Ang kanyang kaaya-ayang amoy ay pumupuno sa hangin na nagpapasigla sa kanyang mga pandama. Sa kanyang pagtataka, si Joyce ay nakaupo sa kama, nakasuot ng cotton pajama. Nakatuon siya sa kanyang paglilinang at hindi man lang napansin ang presensya nito. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Justin hanggang sa matapos siya sa paglilinang. Nagpadala ng paghinga ng ibang tao sa kanyang silid, idinilat ni Joyce ang kanyang mga mata. Isang pagtataka ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita niya si Justin na nakatayo sa kanyang harapan. "Hubby, bakit ka nandito? Tapos ka na bang mag-concoct ng pills?" "Oo." Umupo siya sa kama at hinaila siya sa kanyang mga braso. Pagkatapos niyang halikan ang labi niya, tinanong niya, "Masipag ka, tulog na ang iba, at naglilinang ka pa." She pouted and murmured, "I don't have a choice. I'm not smart. Lahat ng iba ay mas talented kaysa sa akin. Ang aking cultivation ay bumubuti ng napakabagal, at hindi ako magaling sa pakikipaglaban. Ayokong maging pabigat sa iba. Kung ang iba ay papasok sa soul-forming stage, at nasa innate stage pa ako, iba na ako. Hoy, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Bakit ka maiiba? Hindi ako pumipili ng mga babae base sa kanilang cultivation stage. You all will forever be my beloved." Tinapik ni Justin ang kanyang puwitan, nagkukunwaring galit. Nanginig si Joyce at lumapit sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, nasiyahan siya sa pagkakayakap sa kanya. "Hubby, naniniwala ako sa'yo, pero hindi ka ordinaryong tao. Nag-aalala kaming lahat dahil mag-isa ka lang pupunta sa illusionary dimension. Delikado ang lugar, pero wala na tayong magagawa dahil kulang pa ang cultivation natin. Pero hindi ibig sabihin na mananatili ito sa ganoong paraan. Si Sister Rose, Sister Karen, at maging ang Lucille forming Jane ay papasok na ngayon sa yugto ng Trib at ang Lucille at Pi ng Jane. Malapit na silang matulungan ni Karina at Sister Talia na mag-cultivate kaysa sa akin. Mabilis din silang natututo at may talento sa pakikipaglaban sina Sister Teresa at Sister Melinda, ngunit ang kanilang innate true chi ay mas dalisay kaysa sa atin, sigurado ako na may kinalaman ito sa buhay nila. Ako lang ang tanga, natatakot akong mahuli ako at maging pabigat sa iba kung mangyari iyon. Naramdaman ni Justin ang kanyang pighati para sa kanya. Tila matagal nang naitago ang kanyang pagkadismaya. Humigpit ang pagkakahawak nito sa baywang niya, at malumanay niyang sinabi, "Darling, kailan ka naging mahiyain? Ang Joyce na naaalala ko ay laging may tiwala at matapang." Nagplano pa nga siya ng pukana para linlangin ako alang-alang sa sarili niyang paniniwala. "Kung naging mahiyain kang tao na nagpapasaya sa sarili, hindi kita magugustuhan. Naiintindihan mo ba, tanga ka?" Sa dilim, iba't ibang emosyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Maya-maya, tumangala siya sa kanya ng may magiliw na tingin. Bigla na lang siyang napangiti. Masigla ang kanyang ngiti na para bang namumukadkad ang mga bulaklak sa kanyang paligid. "Hubby, ayoko nang magtanim. I think I found something else better for me to do." Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagiging mapaglaro habang nagsasalita. Natigilan si Justin. "Ha? Ano manam?
Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinunggaban siya ni Joyce at mapusok siyang hinalikan. 1506. Tulad ng isang octopus, ibinalot ni Joyce ang kanyang mga paa kay Justin, at gumulong sila sa kama. Pagkatapos, hinailan niya ang damit nito, hinahaplos ng malalambot nitong mga kamay ang pinit niyang dibdib at buhok. Ramdam na ramdam niya ang talbog nitong hita na sumasalubong sa kanya. Paminsan-minsan, binabalot niya ang mga ito sa kanyang baywang, idinidiin ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Para siyang nag-transform sa isang bola ng apoy, ang kanyang pagnanasa ay nagbabanta na sunugin ang kanyang katwiran. Ang pagnanasa ay dumaloy sa kanyang mga ugat, at hinalikan niya siya pabalik, halos hinihimas ang kanyang mga cherry na labi gamit ang kanyang dila at bibig. Para bang nakukulam, nagpatuloy pa siya. Sa iba pang kababaihan, si Joyce ang pinakamagaling sa kama. Hindi ito naintindihan ni Justin dahil virgin pa si Joyce nang magsama sila. Gayunpaman, napakabilis niyang naging bihasa dito. Marahil ito ay isang talento. Karamihan sa mga kababaihan ay maaaring magkaroon ng isang napakagandang figure, ngunit hindi nila maaaring hayaan ang lalaki na makaramdam ng labis na kasiyahan na parang naglalakad siya sa Cloud9. Si Joyce ay maaaring magpadala ng spark sa lahat ng kanyang erogenous spot, na umaakit sa kanya na sumuko sa lalim ng kasiyahan. Nagpagulong-gulong at naghahalikan, tuluyan nilang pinunit ang damit ng isa't isa at inihagis sa kwarto. Dumausdes ang dibdib niya sa katawan niya at sa hindi niya namalayang, dahan-dahan siyang pumasok sa pagitan ng mga hita niya. Naramdaman ni Justin ang kanyang malambot na kamay na nakahawak sa kanyang pagkalalaki, ang isa naman ay nakahawak sa kanyang mga testicle. Binalot ng mainit niyang bibig ang dulo, at nagpakawala siya ng kontentong helanghing. Kahit na marami na siyang babaeng nagbibigay sa kanya ng ganitong uri ng pagtrato, naramdaman pa rin niya ang pinakakasiyahan kasama si Joyce. Perpekto ang bawat galaw ng kanyang dila. Minsan, siya ay umuungol ng mapang-akit na nagpaparamdam sa kanya ng pagnanasa na maabot ang isang orgasm. Gayunpaman, tiniyak ni Justin na gagantihan ito. Hinailan niya ang kanyang mga balingkinitang binti, pinahaba niya ang kanyang dila upang hawakan ang kanyang pinaka-erogenous spot. Makalipas ang 20 minuto, nawala siya sa kanyang sarili sa pressure at umabot sa orgasm sa bibig ni Joyce. Lumingon siya at tumingin sa kanya ng may mapang-asar na tingin. Nang masigurado niyang pinagmasdan siyang mabuti, nilunok niya ang nasa bibig niya. Napalunok si Justin, at muling naitayo ang kanyang pagkalalaki. Ikaw Vixen Broken Bar. Ang pagtanggi na hayaan siyang makaramdam ng pagmamayabang dahil sa pag-abot sa kanya ng orgasm sa loob ng 20 minuto, inipit siya nito at itinulak sa kanya. Nang pumasok ang kanyang bara sa mainit na makitid na daanan, isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Joyce. Parang nasasaktan siya, pero at the same time, sa sobrang saya. Habang ginagalaw ang kanyang balakang sa paulit-ulit na paggalaw, mapusok niya itong hinalikan. Iniisip niya kung bumuti ang kanyang pangangatawan dahil sa kanyang paglilinang, ngunit naramdaman ni Justin na ang kanyang katawan ay higit na kaakit-akit sa kanya kaysa dati, at nag-aatubili siyang bumunot. Bawat galaw at tunog na ginawa niya ay lumilikha ng mga ripple sa kanyang puso, na umaakit sa kanya na magpatuloy sa paggalaw. Sa kanyang pagtataka, hindi na siya nagtagal gaya ng dati. Karaniwan, aabutin siya ng 1 oras upang maabot ang isang orgasm, ngunit sa pagkakataong ito, tumagal lamang siya ng 40 higit na minuto. Si Joyce, masyadong, ay umabot sa isang orgasm. Sa sobrang higpit ng pagkakayakap sa kanya, nagspasm ang katawan niya. Biglang naramdaman ni Justin ang kakaibang koneksyon sa pagitan ng kanilang mga katawan. Isang malamig na aura ang lumabas sa katawan ni Joyce, bumalot sa kanyang pagkalalaki, at napunta kay Dantian. Nakaramdam ng kaaya-ayang init ang aura na nag-aatubili siyang makipaghiwalay sa kanya. Pakiramdam ko ay nagsasama at nagsasama ang dalawang magkaparehong malambot na ulap. Gayunpaman, gusto pa rin niyang itanong kung ganoon din ba ang nararamdaman niya. Pagkababa niya ay nagulat siya sa nakita niya. Ang mga mata ni Joyce ay malabo, ngunit ang kanyang mga iris ay kumikinang na berde na parang turquoise. Hindi ito namalaya ng babae sa kanyang sarili.
Nang makita niyang nakatingin ito sa kanya na may pagtataka, nagtanong siya habang humihingal, "Hubby, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Darling, may nararamdaman ka bang kakaiba sa dantian mo?" Naramdaman niya ito sandali at naguguluhan na sinabi, "Parang may mainit na bagay na pumasok sa akin. Napaka-komportable." As if reminded of something else, she added bashfully, "I think it feels better than just now." "Hubby, ginawa mo ba?" Hindi ko rin alam kung bakit." Tumango si Joyce. Pagkatapos, nakangiti, ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang nahulog siya sa isang uri ng napakasayang sensasyon. Naniniwala si Justin na hindi magsisinungaling si Joyce sa kanya, na nangangahulugang alam niya kung ano ang kakaibang pagbabago sa loob niya. Sa hitsura nito, ang kanyang yang at ang kanyang yin ay nagpapalitan at nagsasama. Ang kakaiba, wala siyang ginawa. Si Joyce ay hindi magkakaroon ng anumang kakaibang pamamaraan ng paglilinang, kaya paano ito nangyari? Narinig niya ang tungkol sa isang cultivation technique na kinasasangkutan ng isang lalaki at isang babae, ngunit ang Green Empire Tower ay walang ganoong bagay. Sa teknikal, ang pagpapalitan ng yin at yang ay dapat nakapakipakinabang para sa paglilinang. Gayunpaman, ito ay masyadong mahirap. Ang daw ay humantong sa pagsilang ng isa, ang kawalan, at ang isa ay humantong sa pagsilang ng dalawa, ang yin at Gibson. Ang pagpapalitan ng yin at yang ay dapat na simula ng lahat ng nilalang. Ang yin at yang ay magiging isang kapangyarihan na mas malapit sa pinagmula ng mga nilalang kumpara sa espiritual na enerhiya, kaya paano ito magagamit ng mga tao ng malaya? Sa madaling salita, ang espiritual na enerhiya ay umiral lamang sa Earth, ngunit kapag inilagay sa universo, ito ay iiral sa ibang anyo. Sa kaibahan, umiral ang yin at yang sa buong universo at sa gayon ay mas malalim at komplikado. Marahil ang mga dakilang sinaunang tao mula sa 10,000 taon na ang nakalilipas ay nakahukay ng ilang mga lihim. Gayunpaman, hindi niya naisip na maaaring gamitin ng sino man ang yin at yang para mapabuti ang paglilinang. Ito ay magiging napakadali, at ang mga tao ay hindi na umaasa sa mga table tasks. Habang pinag-iisipan niya ito, tuluyang kumalma ang kanilang dantian. Ang mainit na enerhiya na nalikha mula sa pagsasama ng yin at yang ay naghalo sa tunay na yuan sa loob ng kanilang dantian. Sinuri ni Justin ang kanyang dantian at nabigla. Ang kanyang paglilinang ay tumaas ng 1%. Ang 1% paglago ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit kung isasaalang-alang ang kanyang antas ng paglilinang, ito ay halos isang higanteng paglukso. Dahil siya ay nasa full cycle ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation Stage, 1% ng paglago ng cultivation ay katumbas ng 1 taon ng pagsusumikap na sinamahan ng pagkonsumo ng higit sa 100 mga table tasks na may mataas na ranggo. Nakakagulat, madali niyang nakamit ito sa pamamagitan ng pagtulog kasama si Joyce. Tumingin si Justin at nakita siyang nakangiti ng matamis. Nakalubog pa rin siya sa kanyang mundo. Di nagtagal, ang kanyang susunod na natuklasan ay nagpabilis ng kanyang puso. Si Joyce ay umabant na ngayon. Sa orihinal, siya ay nasa tuktok ng yugto ng innate, at kahit na, ayon sa teorya, maaari siyang pumasok sa yugto ng soul form ang anumang oras, hindi niya ito magagawa ng walang epiphany ng Tao. Gayunpaman, si Joyce ay isa na ngayong cultivator sa unang yugto ng soul formang. Ang true chi sa loob niya ay naging true yuan, at maging ang kanyang aura at pangangatawan ay lubos na nagbago. Nakumpleto ba natin ang pagsasama-sama ng yin at yang nang hindi sinasadya? Pero wala naman kaming ginawang espesyal. Pagkatapos ng 1 oras plus, sa wakas ay natauhan si Joyce. Nang matanto niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan at nakita ang magiliw na titig ni Justin, bigla siyang umupo, tinakpan ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. "Hubby? Di ako ba?" "Oo, darling. Nasa soul forming stage ka na." Tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay, niyakap siya nito at tinapik ang kanyang likod. "Kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari, hindi ko iniisip na ito ay isang masamang bagay." Nararamdaman niya na ang tunay na yuan sa loob niya ay mapayapa at ang kanyang katawan ay hindi nasaktan.
Bagkus, mas babero ang itsura niya kaysa dati. Ngumiti si Fortune sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.